Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Namiss ko kayo. O diba, syempre, medyo sobrang naging busy si ate. Let's begin. Magsi 72 hours tayo ha. Kasi medyo, ano na rin ako eh. Hindi na ako aabot sa mga, sa kulang na zodiac sign. No? 72 hours, timeless reading. Leo. Sorry ako, medyo madilim. Medyo naiwan ko yung ilaw ko sa baba. Kasi pa tinatamad na naman bumaba si ate. Leo, maraming salamat muna. Namiss ko kayong lahat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok ko dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga comments nyo sa lahat. As in, sa mga nagpa-personal reading. Yan, maraming salamat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video. Yan. At kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, all the details is in description below or mag-connect na kayo sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko sa screen yung Facebook ko para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. No? And syempre, general reading tayo palagi, Leo, ha? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, kuha tayo na iyong angels numbers. Gawin yung guide yung mga warning ha, i-reverse nyo hanggat maaari ha. Bibigyan kayo ng warning ni universe kasi gusto niya na mapabuti ang inyong path, syempre. Pero kung iisipin mo that is a negative, it's nasa yun, no? Ikaw naman na magdadala niyan eh. Your angels number. Ooh! Madilim nga. Parang nadidiliman ako. Sabay ganun. Okay, meron kang 14, ay, muna. 14, 20, 27, 28, 26. Meron kang Gemini, Libra, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, 72 hours. Okay, Leo. Andito ka sa sitwasyon mo na maninindigan ka na. No? Parang nandun ka na sa point o paninindigan or nandun sa point na may mga dinidesire ka or may mga actions ka na nagagawin this time. Na maaring, may mga action ka na ginagawa or gagawin, something gano'n, na maaring ito is kinasisiya mo or ikasisiya mo, no, sa iba, sa inyo. Nandito rin yung point na pag-iisip. O may mga bagay ka na iniisip or iisipin. No, may mga bagay ka na magsisik in ka na mga seek in, seek out ng information in some aspect of your life. May mga bagay din sa iba sa inyo, siguro mas it's more on transformation ang magaganap sa iba, no, na doon ka sa point na iyon. O may mga itatransform ka na, pwedeng sa sarili mo, physically, emotionally, spiritually, o kung sa trabaho mo yan, sa mga bagay-bagay mo, kung sa sitwasyon mo, no, sa iba, sa inyo. You want to structure something into your life and handun yung point na medyo doon sa pag-i-structure mo sa sitwasyon mo sa buhay mo, eh medyo may mga challenge na magaganap o mangyayari sa iyo, no. Yun, mas magiging siguro mas more ka magiging more responsible this time or or you need na mas more maging responsible doon sa bagay na yun, ano, kasi may mga time din kasi na pwede kasing magkaroon ng mga delay sa ibang aspeto ng buhay. May mga madidelay, i-delay, ipagpapaliban, mga ganun. Ako nakikita sa iyo or pwede rin na sa iba sa inyo is kinakailangan mo rin na magkaroon ng disiplina in some aspect of your life para mas matupad or mas magawa mo yung ini-structure mo sa buhay mo o yung i-structure mo sa buhay mo, no, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka or makaka-receive ka ng communication, text message, or commitment sa isang tao na mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng kung hindi ko alam eh, pwedeng hihingi siya sa ng tulong sa'yo, pwede ka makipag-communicate siya for something na ikinasisiya niya or may mga pag-uusap kayo na ikinasisiya nyo, mga ganun. Yan, basta nahado yung communication o text message or maybe news, no, na marireceive mo sa kanya, sa taong mas bata sa'yo na lalaki. Sa iba naman sa inyo is, nandito yung
point na para may mga pinag-aaralan ka or pag-aaralan ka na sitwasyon. Nandun sa point na yun, no? Para mas magiging more on tears of knowledge ka, baka may aaralin ka, may aalamin ka, may sisiyasatin ka, may mga i-research ka, yun ang nakita. So halimbawa, may mga, sa iba siguro sa inyo, may mga hindi mo alam na aalamin mo, mga ganang sitwasyon. Or pwede rin sa iba sa inyo, when it comes to a vice versa, is may tao na nagmamatsyag sa iyo. No, may tao na minamatyagan ka, may tao na nakatingin sa iyo, may tao na or maybe this is you ha, vice versa. Mga ganong sitwasyon. Mag-ingat ka na lang kasi someone is wearing a mask. Ibig sabihin, may mga tao or may tao na nagsisinungaling, may sinungaling. No? May taong hindi pwedeng pagkatiwalaan, may taong matalino. Kumbaga nandun yung point na baka maling lang ka rin kasi, no? Yun. Mag-ingat ka na lang. Basta makiramdam ka, gamitin mo yung intelligent mo, yung intellect mo when it comes to sa mga bagay na yun kasi may mga pagliling lang ako na nakikita dito, no? And then also, sa iba naman sa inyo is, mag-ingat ka lang when it comes sa mga bagay na pwedeng kang magkamali, no? Kaya ang sinasabi rin dito, kaya nga hindi yung seek in information, seek out information, o kailangan maglakim ng mga impormasyon is para hindi ka rin magkamali, no? Kaya ingat ka na lang din sa mga pwedeng fault situation, no? Okay lang naman magkaroon ka ng pagkakamali, pero kung how many times na mangyayari yun sa'yo, iba na yun. Hindi ka na talaga nagiging aware sa bagay o sa sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. And may tao ako nakikita na makasarili. May tao na kasuspe-suspecha. Yan. Ako nakikita sa iba sa inyo is maybe you are network situation. Pwede may mga networking kayo, social media, TikTok, Reels, Facebook. Ano man yung meron kayo, pwedeng artista din kasi kayo, ganyan. O kaya is nandun yung point, may mga outdoor situation ako na nakikita. There's a group of people, people, ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga magkikita-kita, ganyan, o kaya is may mga taong ko-connect sa'yo, o ikaw ko-connect ka sa kanila, o magkikita-kita. May mga outdoor kasi, ano, may mga group, ako nakikita. Also, maaaring sa iba sa inyo, you're in a public situation, ganyan, dun yung trabaho nyo, diba? You are a teacher, doctor, ano ba yung mga caregiver, maraming tao, ganyan. Nandun din yung point, baka makikipagsalamuha ka talaga sa maraming tao, diba? Yun, or may mga pupuntahan ka na maraming tao, o kaya naman pwede rin kasi na yung trabaho mo talaga is mataong lugar talaga, na iba-iba yung personality na makakasalamuha mo. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko, meron din akong tao na may taong may secret or masikreto maybe sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki na mas bata sa iyo. When it comes to documents din, may nakita rin ako mga documents pagdating sa iyo, Leo. Baka may marireceive ka or mga dapat kang asikasuhin na papers and documents, o pwede rin kasi yun yung trabaho mo, di ba? O may mga sisiyasatin ka talaga, o kinakailangan mo siyasatin kasi medyo may mga sitwasyon din kasi 'di ba na medyo may pangliling lang. Kung saang aspeto ng buhay, pwedeng sa trabaho mo o kaya kung may mga contract situation, mag-ingat na lang din kayo sa mga gano'ng bagay, ano. 'Yun ang nakita ko. Ba iba sa inyo is meron kayong mga speech or writing situation maybe, 'yun, o baka naman talaga yung papers and documents mare-receive mo 'yun. O may mga ano tawag dito? May mga yung mga nadi-delay o madi-delay, ganyan, na mga papers and documents. Basta ipasok mo yun, ano, kung meron man yun, asikasuhin nyo, ayusin nyo, siyasatin nyo maigi, no? And we have the 444, baari nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong numbers na to, ibig sabihin is your angel or guide is try to connect sa iyo. Meron kang 444-77-999-0606 and your gut feelings. Uy, lucky shirt to. Uy, wish come true. Congrats and may good luck ka. Di ba? Congrats kasi magkakaroon, may mga wish come true na matutupad. May mga lucky something happen.
Ito na 'to yung ano na transformation na 'to, eh, 'no. Yan, and handle yung mas magiging, enlighten yung iyong intuition, yung instinct mo, yung gut mo, magtiwala ka sa gut mo, 'no, and may good luck na darating sa'yo. Magkakaroon na rin ng clarity or something happen na completion sa iba sa inyo. Oh, tamo dito pa lang may good luck ka na, oh. Congrats! Kasi nandito si prosperity, abundance, spiritual awakening sa iba sa inyo. Siguro may mga sitwasyon na magtatapos na talaga. May mga sitwasyon na matatapos na, no? Yan, dito na yung, tandaan mo palagi, what goes around comes around. Ibig sabihin, kung ano yung tirabaho mo, ano yung pinunla mo, yun yung aanihin mo. Kaya don't expect too much, no? Kasi nasa sayong action to. Okay? Hindi porke sinabi ko na may lucky, eh, yes, lucky naman, at least you have a blessing, di ba? Ibig sabihin, blessing pa rin yun. Malaki man o maliit yun, blessing pa rin yun. Pero, what goes around comes around. Bakit ko nasabi? Kasi, tingnan mo to, kulang siya ng tigi-isang number. Ibig sabihin, you need to take it action. No, depende yan sa action mo. May mga bagay na kailangan mong i-release this time. So, nakita ko sa'yo dito. But still, hando pa rin naman yung finances, success, and wealth ng cycle mo. Magiging good din naman kasi also this a 9. Pero action, number 9 pa kulang. Action yun, ha? Kasi this a fruition kasi and fulfillment. Kailangan mong mag-commit dun sa sitwasyon, no? Para mas makamit mo lalo kung gusto mo talaga ng overflowing. Pero kung kontento ka naman, sa mga actions at sa mga pagpupunla mo o sa mga movement mo, well, it's okay lang din naman, no? Nasa sa'yo na rin naman yun. Nasa sa'yo rin naman ang growth, no? Yes, there's a growth happen into your life. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, basta tulad ng sabi ko sa sa'yo dito, 06 kasi is being a responsible person, no? Maging responsable ka lang talaga, tulad ng sinabi ko rin sa una, be responsible into your action, sa mga decision making mo sa sarili mo, you will achieve the luck talaga sa iba sa inyo. 7 also is a divine number. Ibig sabihin you're also a guide ng universe kasi guide ka naman talaga, no? Hindi ko lang alam bakit. May divine intervention ka, oh. Congrats kasi there's a good karma coming sa iyo. Buhay. Ganda, ha? May fruition, fulfillment, and ano ka, oh. And 444 is also, this is you, no? Yan. 4 plus 4 is an 8. Also, this is you, the choices that you need. Kung ano yung mga bagay na yun. Kung may mga anong bagay ka na kailangan mo i-release sa sarili mo. And also, we have the plus 4 is the 12. Siyempre, this is a start a new beginning into your life and always need to try to control and balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin na handun yung point na gawin mo talaga. May mga bagay na kailangan mo nang gawin, no? May mga bagay na kailangan mong gawin yung mga task mo, mag-focus ka sa mga ipa-priorities mo. Ayan. Kailangan mo magkaroon ng pag-evaluate in some aspect of your life. So, 1 plus 2 is the 3. This is you also, is your growth, no? Na tulad ng sinabi ko kanina, the growth of luck na inaasam mo sa buhay mo. Kung kailangan mo na mag-forward, mag-action, you need to prepare. And syempre, be adventurous din, ano, pagdating dito sa sitwasyon mo, sa nakikita ko sa'yo. Basta mag-try ka lang and try and try until you succeed. Basta magkaroon ka ng progress this time. Sira ka kasi nagtatatlo lang yung number mo, ha? There's a change, reveal guidance, justice, truth, character, and love. Get ready for the good things you've been hoping for. Aba, may pasabog si universe sa'yo, dahil you are born, titangnan mo, ha, Leo, born a higher calling. Aba, malakas lang. Put your energy into going toward your ambition, and the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. O yan na, ha? Aba, nasa likod mo si universe ay yung mga guides, di ba? I-align ka niya. Mismong, alam mo yung parang ano yung di ba may linya? Kumbaga, minsan di ba pa napapagod tayo eh. na titiwalag tayo sa linya. Aba, i-align ka niya sa tama mong linya, day. Dong. Congrats kasi malakas ka kay universe, ha. Ayan na, ha.
ibibigay sa'yo yung mga tamang tao, mga maling tao, aalisin niya na sa'yo. Kung maling mga sitwasyon, aalisin niya sa'yo, ia-align ka niya sa tama mong kinalalagyan. Congrats! Your energy, 72 hours. Energy po. Okay. Okay, when it comes sa iyong, so we have the 4-4, kompleto na. This is you na. Ito ka. 444, congrats, nandito yung point of, you will enjoy the fruit of your labor and success. Kampay. Okay? Okay, when it comes sa yung energy, pagdating naman sa energy mo, satisfy ka. You are satisfied in what you have, material man yan, or mga opportunity na meron ka, yan, kumbaga spiritually, ano man meron ka, nandun naman yung satisfaction sa nakita ko sa iyo dito. Andito rin yung point when it comes sa yung energy is emotionally happy. Yung nakikita ko sa iyo this time kasi nahandun yung point na maaring sa iba sa inyo or marami sa inyo talaga na meron kayong nakamit na successful, no? Yan, meron kayong makakamit na successful. Kaya nakikita ko sa iyo yung saya. You feel relaxed, you feel at peace, you feel recharged, you feel, wala, may mga bagay, may iba sa inyo mas nagpo-point kayo sa mga bagay na iniisip niyo na gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko ganun. But still, nandun yung happiness, no? Maaring sa iba sa inyo yung energy niyo is you are more on recharging this time. May holiday kayo, may resting time kayo, mas nagme-meditate kayo this time, mas you feel relaxed this time, o kaya may mga nakakausap ka o nakakasalamuhan na nafe-feel mo yung relaxation, nafe-feel mo yung at peace situation, pwedeng nandun sa point na yun, o may mga nakakamit ka this time na ikinasisiya mo talaga, no? Malaki man o maliit iyon. Pagdating din naman sa iyong energy, nakikita ko naman dito, hindi yung kasaganaan. Kumbaga, nandun yung point na may mga positivity ako nakikita na maaring nakakamit mo, no? O makakamit mo. Your wish or yung fulfillment, you fulfill your dream, tsaka yung fulfillment mo sa buhay mo. Kaya tulad nga sabi ko kanina, parang nandun ka sa point na nasa-satisfy ka this time. Kumbaga nandun yung gratitude, no? Yung grateful. Ayan na naman tayo sa gratitude tsaka sa sa grateful na yan na be happy ha, malaki man o maliit na blessing sa inyo, be grateful talaga, promise. The more na poprotektahan kayo ng universe. Yun ang nakita ko sa inyo, sa iba sa inyo, yan, pwede rin na doon sa point na may makakausap ka na isang babae na wala naman ako nakikita na struggle when it comes sa inyong dalawa, but still, nandun yung kapayapaan, no, sa inyong dalawa. Kumbaga, maaring malapit ito sa iyo itong babae na to. Pwede rin kasi itong babae na to is merong hihilingin sa sayo, o may hihilingin ka sa kanya, vice versa. But still, nandun yung magandang situation pagdating sa iyong energy. May mga success and reward ako na nakikita na maaring ikinasisiya mo, no? Tingnan natin ang iyong parating. Baka holiday ka, di ba? Baka mayroong mga parating na vacation, holiday, resting time, baka ganun. Tingnan natin parating kay Leo. Parating sa'yo, Leo. Uy, Devil. Okay. Parating sa'yo. Leo, parating sa'yo. Bakit may Devil ka?
Teka lang ha, ba't may devil ka? Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, medyo may frustration ako nakikita sa iyo Leo eh. Hindi ko alam why, pero siguro magkakaroon ka lang ng mga, medyo may konting siguro pag-aalala ito, no? Pag-aalala or may mga frustration ka na mararanasan this time. Pwedeng na doon sa point na yon. Medyo magkakaroon ng mga anxiety, frustration or anxiety yung iba sa inyo. But still, kahit na ganun yung nararamdaman mo, you try to make it balance, no? Yung sitwasyon. Yun, kumbaga, kahit nahihirapan ka, kahit napo-frustrate ka, kahit na umiiksi yung pasensya mo, pipilitin mo pa rin yung sitwasyon na maging okay ka. Alam mo yun, nandun ka sa point na yun. But you try to make it balance pa rin, kahit papaano, no? Pipilitin mo yung ganun. And then also, ang parating sa'yo, medyo may mga situation lang na konting magkakaroon ng mga delay, ini-delay, pagpapaliban, mga ganyan. Sa iba. O may mga madi-delay na situation sa iba sa inyo. Halimbawa, ano bang pwedeng example? Marami kasi ibig sabihin when it comes to Adele. Halimbawa, may gusto akong bilhin. 'Di ba? May gusto kang bilhin. I-delay mo muna 'yon. Hindi mo muna siya bibilhin. O kaya may lalakarin ka, i-delay mo muna 'yon. Mga ganun. Basta there's a delay. O may in-order ka, 'di ba? May in-order ka pero na-delay, 'di ba? Na-cancel, 'di ba? O kaya hindi umabot sa iyo yung mga ganung sitwasyon na. And then also, ang parating din sa iyo is meron akong tao na nakikita dito na ko-connect sa iyo, isang babae, the mother figure. Ako nakita, kilalang-kilala mo na siya, as in matagal mo na itong kailalang ito. Itong tao na to is hando siya sa point of self-care. Hindi ko alam kung bakit, pwedeng na doon din kasi sa point na siguro medyo sensitive siya ngayon, o kaya is, either there's a pregnancy situation din kasi ako nakikita, no? Siya man ito or ikaw man ito, pwedeng na doon sa point na yun, buntis, mabubuntis, manganganak for something. Yun, magkakaroon ka ng connection sa isang mother figure person na kilala-kilala mo na, no? And then, medyo may distance eh. Hindi ko alam in what way, either edad ito o kaya naman is nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar, probinsya, kalapit baryo, pwedeng nandun sa point na yun. Nandito rin yung point na there's a stagnant situation pagdating sa iyo, no? When it comes to stagnant, you're feeling trapped, you're feeling stagnant, you're feeling stuck in some aspect of your life, or may mga ganong sitwasyon na magaganap o mangyari sa iyo, Leo, no? May mga papers and documents din ako na nakikita sa iyo, tulad ng sinabi ko noong una, pwedeng doon siya related, or sa iba naman sa inyo, is sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. No, pwedeng nahandun sa point na yon. But still, there's a good news happen into your life. Ako nakikita sa iyo, may mga good news, happiness, fulfillment, or may achievement ako na nakita sa iyo. Abundance also is coming kasi bakit? We have the aces and the 8, we have the 9. Kung titingnan mo ito, 9 ito, tapos andito rin si 9, di ba? Ibig sabihin, 9 cups, 9 of cups, ibig sabihin, may reward ka na makakamit or may success na magaganap sa buhay mo. Congratulations. Dito pa lang, handito nga yung good karma mo sa buhay mo and handito yung good luck, no, sa nakikita ko sa iyo. And then also, parating sa iyo is, meron akong nakikita na magkakaroon ka ng disappointment or disappointment ito, related siya sa pera or trabaho, ito, may parating sa iyo. Yun na, sana hindi ganun kalaki, no? Ako nakikita sa iyo. Or pwede rin sa iba sa inyo is maaaring makakaramdam ka raw na pananakit ang ulo sometimes or may mga pananakit ng paa, no? O baka naman anong nangyari, may sakit ka ba sa paa? O may mga masakit ba ulo mo? Okay ka lang ba? Mga ganong sitwasyon. Or sa iba sa inyo is meron ka daw iiwasan. Or there's a person here na iiwasan ka. Vice versa, no? Yung iba dito parang something missing. Parang mararamdaman mo na parang something missing into your life. May mga ganong sitwasyon, O kaya yung iba sa inyo is may mga itatry ka daw na new path, o kaya magkakaroon ng mga disappointment, sadness. Iba dito, this is a financial problem. O kaya, sorry sa turot ko, problema siya sa trabaho. Sa iba sa inyo. Yon. Pwedeng kukuhanin ko lang to si Devil para hindi kasi ako mapapakali. Anong Devil? Ano Devil? Ano yung Devil? Tsaka ano dito?
Gala, Leo. Leo, mag-ano ka? May tao dito na ayaw niya magparaya. May taong bitter, may taong hindi mapagkakatiwalaan, hindi maasahan. Medyo may taong nagbablock sa iyo no? Or may galit. May galit, matinding galit, poot, o kaya naman medyo emotionally manipulative kasi siya this time. Hindi ko alam bakit. Siguro there's something happen na hindi kanya gusto o kaya may mga away, galit. Babae tsaka lalaki kasi nakikita ko, no? Maaring iba sa inyo babae, maaring iba sa inyo lalaki. Yung pala, both pala, no? Naku, ang sama naman masyado. Yung medyo mag-asin-asin ka na lang, no? Sa iba sa inyo. Kasi ang nakikita ko sa kanya hindi rin maganda. Yan. Yung asin-asin, ulitin ko uli. Okay, ulitin ko uli ha. Yung asin-asin, maglagay kayo, magpamulsa kayo ng asin. Sa araw-araw yun, yung palitan. I-flush nyo yon o kaya itapon nyo sa labas. O kaya naman sa iba sa inyo, basta sea salt lang po, hindi Himalaya sea salt. O kaya maglagay kayo ng sea salt sa inyong paliko araw-araw para ma-cleansing din kayo ha. Dapat iwasan ni Leo. May gumagawa sa iyo, Leo ha. O kaya may taong may dark thought sa iyo. Ingat na lang kayo. Well, maniwala man kayo hindi, nasa inyo naman. Choice nyo yan ha. Dapat iwasan ni Leo. Okay, Leo, dapat mong iwasan. Siyempre, when it comes siguro sa'yo, iwasan mo yung hindi ka maging practical sa sarili mo. Be practical. Siguro alam mo naman ibig sabihin ng practical. Lalaki ka man o babae ha. Iwasan mo, siyempre, yung hindi mo i-release yung mga pain na nararamdaman mo. Gumawa kayo ng mga bagay-bagay o sitwasyon kung paano ma-release yung mga pain na nararamdaman mo, no? Kung may problema ka, you need to share your problem sa mga tao na hindi ka ibebenta or dapat talaga silang pagkatiwalaan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga depression or mapasok ka sa depression situation, yung ma-let down ka o kaya mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo yung pagiging disloyal or mga taong disloyal. Also, when it comes siguro sa'yo, yung maging loyal ka sa sarili mo, maging loyal ka sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, yun ang kinakailangan. Ano, iwasan mo na hindi ka mag-focus doon. Iwasan mo magkaroon ka ng insecurity, no? Sa'yo, sa sarili, o sa ibang tao, mga ganun sitwasyon. Thinking about negativity also, kung may mga bagay na kailangan i-heal, i-recover, ayusin. Iwasan mo yung mga taong manggagamit o nanggagamit o being you is manggamit or iwasan mo isang babae sa buhay mo. Hindi ko alam kung sino itong babae na to. Alam naman yung sarili mo kung babae ka, di ba? Pero itong babae na to, hindi ko alam. Siguro itong babae na to medyo medyo may pagkasakim siya pagdating sa kaperahan, yan. Pwedeng nando sa point o kaya yung iniisip niya lang yung sarili niya, mga ganong sitwasyon. Iwasan mo kung may mga bagay daw na kailangan baguhin when it comes sa sarili mo. Kumbaga, ibig sabihin, baguhin, i-transform, ganyan, gawin mo daw, no? Yun ang sinasabi. Tsaka magplano ka daw maigi o planuhin mong maigi. Huwag pa bigla-bigla. Kumbaga, ingat ka rin sa mga salita mo, ha? When it comes sa love, Leo in love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Leo in love, vision. Aba, iba sa inyo single. Single, happy, and contented. Kahiwalay nyo lang pala. Kaya pala, diba? Kahiwalay lang. Separate pala kayo. Ano ba to? Pwede. Natawa naman ako sa card. Nakatayo. Paano ko siya babasahin? Nakatayo. Okay. When it comes sa love, ay 3-3 oh. Galing. Okay. Ano ba kayo? LDR ba kayo?
Okay, pagdating sa love, kung ikaw is single. Kung ikaw single, maaaring may kinakausap ka na o nakakausap ka or pwedeng ko-connect ito when it comes to as text message. Ano? Handun yung attraction kasi ako nakikita dito. Yan, may taong na-attract sa iyo. Yan. Kilala mo na to, isa or dalawa sa iba sa inyo. No? Kilala mo na siya sa nakikita ko sa'yo. Baka bigla tong mag-connect o bigla siyang mag-text sa'yo o kaya kausap mo na talaga siya. Medyo may distance no? Pwedeng mas matanda ito sa'yo or ikaw yung mas matanda. Or pwede rin naman kasi na may distance talaga yung edad ninyong dalawa. Pwedeng nahado sa point na yon. Or itong tao na to baka mas matanda to sa'yo. Sa iba. Sa iba dito, long distance kayo. No? Ate, okay ba siya? Sabi niya dito, ikaw daw yung ideal person niya. Wow. Saan ko? Ay, dalawa to. Dalawa sila eh. Isa or dalawa ha. Pero, alam mo matagal na to eh. Kilala mo na to. As in, kilala mo na siya. Actually, tatlo ngayon lumalabas ito. Pwedeng yung isa dito, ano to eh, past person. Iniisip ka niya, pero sabi niya dito, you are my ideal person. I want to hold you. Sabi niya gano'n. Alam mo yan, din yung nagpa-fire yung ano, yung energy ng tao natin. Isa dito nagpa-fire yung energy, isa dito medyo smooth yung ano niya, yung aura niya, no, nando sa point na yon. Pero mukhang pareho naman silang mabait, no? Isa lang dito, ang isa sa kanila, there's something eh. May something yung isa sa kanila. Hindi ko alam kung isa ka sa nagiging option niya sa buhay niya ha. Or maybe this is you. Kung ikaw naman, kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon ng pagtalikod sa nakita ko dito, no? Pero ang nakikita ko pa rin naman dito, kahit na tumalikod na ang isa sa inyo, handoon pa rin na nahahatak pa rin ito ng nakaraan. O nagkaroon ng mga deep one, there's a battle situation, they still missing you or nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation sa inyong dalawa when it comes in this connection. Nandun siya sa point na they still recovering from the difficult situation. Pwedeng may mga naganap o nangyari sa kanya or pwede rin ito sa relationship na ito, no, nandun siya sa point na still recovering pa rin siya. Pero gusto daw niyang bumalik sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Baka makareceive ka sa kanya ng communication or text message, no? Kung kayo naman is may third party relationship na hindi naman kayo nagkahiwalay, yes, meron naman din kasi nahantun din naman yung third party dito. Isa sa inyo is still waiting na lang din siguro, no, na hindi niya alam kung kakaliwa na ba siya, tutuloy na ba siya o kakanan pa siya. No, naaalala mo yung mga nakaraan, siguro yung mga unang tagpo nyo, unang mga happiness nyo in life. Pero kasi, handito na kasi yung ano no, yung sinasabi na ni universe is, you need to decide, ang sinasabi. Kumbaga, marami ka na ring knowledge pagdating dito sa connection na ito, and meron naman daw siya ibibigay na bagong tao pagdating sa iyo kung tatalikod ka. Pero kung talagang hindi mo siya kayang talikuran, kasi handun yung still holding naman na sitwasyon, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Wag kang mag-focus sa kanya. Mag-focus ka to start to success yung sarili mo. Mag-isip ka ng future mo, no? Paano ka magsasucess. And then, kung kayo naman is walang third-party relationship, handun din naman na yung stability na pagdating sa connection na to, no? You still wait, walang third party to ha, handun yung partnership, yung dealing situation, pwedeng may mga pag-uusapan kayo, no, nito sitwasyon na ito, or palagi kayo nagte-text. Ang hindi ko lang maintindihan dito, siguro, pwedeng maibibigay sa sayo, sa iba sa inyo, pwedeng may marireceive ka sa kanya, or ikaw may bibigay ka sa kanya. Handun yung excitement, ako nakikita, pero alam mo, ang natatawa lang ako dito sa connection na ito, is, handoon yung point na may mga time na nagsisinungaling yung isa sa inyo. No, ganun din naman sa may mga third party, no? Well, it's your decision naman. Pwede rin kasi na kaya pwede rin kasi kaya may third party, ikaw yung third party, or may third party, hindi man ikaw yung third party. Handin yung luck pa rin, no, na sinasabi kasi may nakita kong luck situation. Pwedeng kung third party ka, lucky siya sa'yo. Baka mayroon kang nare-receive sa kanya o may benefits talaga, 'di ba?
Nandun sa point na yon. Sa mga walang third party naman, mayroon kang marireceive sa kanya eh. Kasi may receiving ako nakita or ikaw ang magbibigay nito sa kanya. Nandun yung excitement, still holding naman yung connection. Ang isa lang sa inyo, no, may sakit ata yung isa sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung sakit, pero nandun yung point na may mga time down na pwedeng may mga pananakit ng tiyan or bandang tiyan or may sakit sa bandang tiyan, something ako na nakita sa iyo. Yon. Ako nakikita dito, ano, driver ba kayo? Or isa sa inyo driver? Or you're in a traveling situation? Parang nando sa point, no? Or pwede rin kasi na LDR talaga to. Yun. Sa mga ano yun na, walang third party relationship. Maganda naman yung connection nyo sa nakita ko dito. Kasi pwede rin niya, isa sa inyo, they always apology, di ba? O kaya andun yung mabait talaga. Andun yung pagiging patient kasi nung isa sa inyo, no, sa nakita ko sa mga walang third party relationship. Ganon din naman sa may mga third party, hinahabaan nyo yung pasensya nyo pagdating sa connection. Tingnan natin yung money mo. Money ni Leo, 72 hours. Ba yun? Parang nanibago ako. Nanibago ako. Parang feeling ko nakalutang ako dahil habang nagbabasa ako, feeling ko talaga nakalutang ako. Ano ba yun? Ba't ganun? Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa money mo, Leo, ingatan mo na lang yung pera mo, no? You need to save money rin kasi pagdating dito, hindi naman basta iisipin mo palagi na mag-save ka ng money, no? Dito sa sitwasyon kasi, medyo hindi ka nagba-boundary, no? Kumbaga is, lumalabas lahat. Lalabas siya lahat. As in, palabas ang nakikita ko dito. Sa nakikita ko, handun din yung pagtulong kasi pwedeng may bibigyan ka o maybe you have a charity o kaya may mga pagbibigyan ka, pera man yan or regalo or something, baka may humingi sa'yo o kaya may tutulungan ka o humingi ng tulong sa'yo, yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? Ang isa pang nakikita kong danger pagdating sa iyong pera is merong babae na medyo danger pagdating sa iyo. Hindi ko alam, parang lumabas na rin siya kanina, no? Hindi ko alam kung danger siya related to sakit o kaya naman is may taong ko-connect sa'yo na connected ang pera na pwedeng maloko ka, no? Mag-ingat ka na lang din pagdating dito. Kasi may babae ako nakikita na parang hihingi sa sa'yo na baka maloko ka, mag-ingat ka na lang ha. Pero kung gusto mo naman din tumulong at kahit alam mo naman na maluloko ka, why not, diba? Pera mo naman yun eh. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is merong ka daw, may mga parating na pera. Pero mas marami kasing lumalabas ang nakita ko. May parating na pera o may mga opportunity na darating sa'yo, andito rin yung point na may mga ifo-pursue ka na this time sa nakikita ko sa'yo dito, no? You're starting to pursue yung mga idea mo daw this time or you need to pursue your idea to make it reality ang sinasabi dito, no? You need to start a new beginning into your life. Kailangan mo daw balansehin yung sitwasyon. Pwedeng iba sa inyo is may mga bagong trabaho kayo. Kumbaga, may trabaho na kayo. Mayroon pa kayong iniisip na pagkakakitaan. Mas magpurso kayo doon kasi mas magiging okay daw siya yung flow ng pera nyo pagdating doon sa sitwasyon. Kung yung mga idea na naisip nyo, i-force nyo kasi there's a victory and success happen when it comes to your money or trabaho, no? Yun na nakikita ko. Iba dito bagong trabaho or mga trabaho na, magkakaroon pa uli ng bagong trabaho. Yung parang parang pagkakaperahan pa. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, yung mga tutulungan o mga paghihingi ng tulong. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, may hinihintay ba kayo? Kasi may paghihintay ako nakikita sa iyo, no? Yung iba naman is may mga bagay daw kayo na kailangan yung ikat. You need to getting away with something. Kailangan mo daw panindigan at kailangan mo daw gawin yun na kailangan mo na ikat yun para mas makakatulong sa'yo, para mas maging okay daw yung pera mo. Yun ang sabi. Arigato namaste, God bless.